Han, let's go out for lunch. Bungad ng babae na kakapasok lamang sa opisina ni Colton Mijares. Kasalukuyan siya na nasa pagpupulong kasamang mga kaibigan nang dumating ang babae, kaya napasimangot ang bilyonaryo. Leah, why are you here? I told Lawrence no visitors allowed as we are in a meeting. Inis na turan naman ng masungit na CEO habang madilim ang pagkakatingin sa babae na pumasok. Quit it, Han! I am not a visitor. I work here, remember? And most importantly, I am your girlfriend. And besides, sinamigsat kay naman ang kausap mo. Kaya come on, let's have lunch first. What is so important na hindi ka man lang makapag-lunch kasama ang girlfriend mo? Lumapit si Leah sa kanya at dire-diretso na humalik sa labi niya sa harap ng mga kaibigan. Kitang-kitang pagkadismaya sa mga mukha ng dalawa sa ginawa ng babae. Leah, it's not even lunch break yet. And this is an important matter. Let's just have dinner later, okay? Halata ang pigil na inis ni Colton sa babae. Wala ka na lang oras sa akin parate. Pagsisimangot na sagot naman ni Leah. I am the CEO, Leah. I have work to do. Yeah, I get it. But promise me, dinner later, okay? Tumango na lamang si Colton para matapos na ang usapan. Imunestra pa niya ang direksyon ng pinto na animo pinapalabas na ang babae. Bumuntong hininga naman si Leah, tsaka muli na yumukot humalik na naman sa labi niya. Mabilis na tumalikod at nagpaalam pa ang kasintahan niya sa mga kaibigan niya. See you around, guys? Pagkalabas ng babae, agad na nagsalita si Miguel. Is this your idea of moving on, Colton? Moving on with Leah Madrigal? Really? Yeah, Colton, why Leah? Singit naman ni Kane na halata rin ang inis. Ophelia happened. So what now? You're using Leah? Ganun ba, Colton? Halata ang galit sa boses ni Kane kaya gulat na napatingin sa kanya ang dalawang kaibigan. I don't know, okay? But yes, maybe. Honestly, I haven't moved on. Naghihintay at umaasa pa rin ako na isang araw ay magkikita kami ni Atasha. Umaasa ako na isang araw ay magbubungan lahat ng mga ginagawa ko. Ginagawa natin. At mahahanap ko rin siya. Baka isang araw ay maisipan niya na bumalik para sa akin. Then, why have a relationship with her? Singit ni Migs. I need to. Kailangan mawala ang mga pagdududa ni na Ophelia at Yulens sa paghahanap ko pa rin kay Atasha. Ginagamit na nila si Atasha against me kay Dad. Nawala na si Atasha. And I can't afford na mawala pa pati ang posisyon ko rito sa kumpanya. Alam ko na nagpaplano na si Ophelia laban sa akin. Matagal ko nang alam na gusto niya na si Yulens nang humawak ng Mijares Empire. It's a mistake. Pinapaasa mo si Leah. Dinadamay mo siya sa mga problema mo sa pamilya mo. At anong gagawin mo sa kanya kung bumalik si Atasha? What? Teka nga, bakit ba parang galit na galit ka, Kane? What's with you? Parehas naman natin alam na hindi ang kagaya ni Leah ang nagseseryoso. Kaya malamang din naman na pareho lang kami na naggagamitan. Huwag mong sabihin na gusto mo si Leah. Kaya ka ganyang kagalit sa akin ngayon. Just tell me, Kane. I will gladly give her to you. Whatever. Sana lang huwag kakarmahin sa panggagamit mo. Aalis na ako. Babalitaan na lang kita kung may update yung investigador ko. Pagkasabi nun ay padabog na lumabas ng pintuan si Kane. Naiwan ang nagtataka na sina Colton at Miguel sa mga ikinikilos ng kanilang kaibigan. Galit. Ito ang nararamdaman ni Kane Loyola para sa kanyang matalik na kaibigan na si Colton Mijares. Bakit? Simple lang. Dahil ang kaisa-isa na babae na gusto niya ay girlfriend na ng kaibigan niya ngayon, si Leah Madrigal. Alam ni Colton noon pa man na tipo na niya si Leah, kaya nang gagalaiti siya dahil sa kabila nito ay pumasok pa rin si Colton sa relasyon sa babae. At lalo siya na nakakaramdam na matinding galit nang tahasan nito na aminin na ginagamit lang nito si Leah. Wala sa bokabularyo ni Kay nang magseryoso ng babae, pero nang dumating at makilala niya si Leah, siyang kauna-unahan na babae na ninais ni Kay na maging girlfriend. Pero sa umpisa pa lang ay si Colton nang gusto nito. Hindi rin maisip ni Kane kung anong meron kay Leah at nahulog siya sa babae.
Tama rin naman si Colton nang sabihin nito na malamang ay ginagamit lang din siya ni Leah. Mayaman man ang pamilya ni Leah ay kilala rin naman ang pamilya niya na sakim sa kapangyarihan at yaman. At si Leah ang klase ng babae na hindi marunong na makontento. Pero sa kabila ng lahat ng kaalaman na yon, si Leah pa rin ang itinitibok ng puso niya. Si Kane Loyola na hindi marunong na magmahal ay nakaramdam ngayon ng pagmamahal sa isang babae na hindi siya ang gusto. Tumunog ang telepono ni Kane. Sakto na pagkasakay niya ng kanyang mamahali na sasakyan. Mabilis niya yun na sinagot nang makita na investigador niyang tumatawag. Mateo, ano ng balita? Tanong niya. Si Mateo ang panglimang investigador na inutusan ni Kane upang hanapin si Atasha Andres. Ang mga nauna rito ay walang nakuha na impormasyon dahil lahat ay nauuwi sa dead end na parang sinasadya na itago ang mga detalye tungkol sa babae. Kane, still unverified report. Pero papunta ako ngayon sa lugar na sinasabi upang beripikahin ang nakuha namin na impormasyon kung saan na ibalita na nakita si Atasha Andres. Saan? Sa Genova. Genova? Gulat na tanong ni Kane. Ayon sa isang informante na nagsalita matapos namin na bayaran ng malaking halaga, ay umalis daw si Atasha Andres. Sakay ng pribadong eroplano papunta ng Genova. Sinundo raw ito ng full security detail ng palasyo ng Genova. Sigurado ka? Hindi pa nga, kaya beberipikahin ko pa ang informasyon na ito. Kaya paalis ako mamayang gabi. Sasama ako. Tayong dalawa lang munang makakaalam ng detalye na to sa ngayon, habang hindi pa kumpirmado. Ako na magsasabi kay Colton pag sigurado na. Sige, magkita na lang tayo sa paliparan mamayang 9:00 ng gabi. Ako nang bahala na maghanda ng mga kakailanganin mo na dokumento. Dalahin mo lang ang passport mo. Good, maaasahan ka talaga, Mateo. Agad na pinutol ni Kane ang tawag at sinigurado na walang tao sa paligid ng sasakyan niya. Ayaw niya na may iba na makaalam sa pinag-usapan nila ni Mateo. Kung totoong nakalap na impormasyon ni Mateo patungkol kay Atasha, ay dapat na mauna siya kay Colton na mahanap ang babae. Si Atasha ang magiging susi niya upang maramdaman ni Colton ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi siya makakapayag na nakuha ni Colton ang babae na gusto niya. All is fair in love and war. At sisiguraduhin ni Kane Loyola na paparating na ang karma ni Colton Mijares. Papunta na kami ngayon sa katedral upang formal na ipakilala ang kambal sa taong bayan. At tulad ng ipinangako sa akin ni Akiro, triple ang seguridad na inihanda ni Nathan para sa amin na mag-iina. Dumagdag pa rito ang karagdagang palace guards mula sa Royal Lorius nila Aldrich. Kinakabahan pa rin ako dahil makalipas ang ilang taon ay muli ako nahaharap sa maraming tao. Bukod pa roon ay ang pagpapakilala sa mga anak ko. Napukaw ang atensyon ko nang hawakan ni Aldrich ang mga kamay ko at malambing na ngumiti. Everything okay, princess? Tumango ako at nginitian din siya. Nasa kabilang sasakyan ng kambal, kasabay si Akiro. Ang sabi ng security detail ay ihiwalay muna sa akin ang mga bata upang hindi maging sa isang sasakyan lamang ang sentro kung sakali man na may magtatangka na gumawa ng hindi maganda sa amin. Pagdating sa cathedral ay marami ng mga tao na nag-aabang. Pagkababa ni Aldrich ay sumunod ako na bumaba. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pagsalubong sa amin. Inalalayan ako ni Aldrich at akmang hahakbang na ako paakyat na may bigla na tumawag sa akin. Princess Atasha! Princess Atasha! Nilingon ko ang pinanggalingan ng mga boses at nakita kong ilang mga dalagita na kumakaway sa akin. Nginitian ko sila't lalapitan nang bigla na mahagip ng mga mata ko ang tao na nasa tabi ng isa sa mga dalaga na tumawag sa akin. Nagtama ang mga mata namin at nagkatitigan kami. Bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ko dahil sa pagkakita ko sa kanya. Walang kaimong-emosyon ang mukha ng lalaki na yon at titig na titig lang sa akin. Hindi ako nakagalaw at naistatwa ako sa kinatatayuan ko nang makita siya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko at halos habulin ko nang hininga ko sa kaba. Ang dami na tumatakbo sa isip ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit naririto siya at anong ginagawa niya rito. Pero natatakot ako. Takot na takot ako sa presensya niya ngayon. Princess Atasha, let's go. Hinawakan ako ni Aldrich sa braso at tinitigan niya ako.
Marahil ay nababasa niya sa mukha kong takot na meron sa akin ngayon. Nakita kong biglang pag-aalala sa mga mata niya. Are you okay? Yes, let's go. Pilit ko na pinapatatag ang boses ko para hindi niya maramdaman ang takot at kaba ko ngayon. Muli ako nang ngumiti sa mga tao at tumalikod habang nakaalalay si Aldrich sa akin sa pagpasok namin ng katedral. Atasha Andres. Si Atasha Andres at ang prinsesa ng Genova na si Atasha Minette Altamirano ay iisa. Ito ang kumpirmasyon na nakuha ni Kane isang linggo nang nakakaraan. At ngayong araw ay kitang-kita niya yon. Ang katotohanan na may katagalan niya ring hinintay buhat nang dumating sila ni Mateo rito sa Genova, isang linggo nang nakalilipas. Walang nakakaalam sa pagbiyahe ni Kane papunta rito. Hindi niya nais ipaalam kina Colton at Miguel ang mga impormasyon na nakuha niya. He will use the information to his advantage. Alam ni Kane na nakita at nakilala siya ni Atasha kanina base sa takot na rumihistro sa mukha ng babae nang magtama ang mga paningin nila. Inaasahan na ni Kane na magkikita sila ngayon dahil ngayon ang araw ng pagpapakilala sa mga bagong miyembro ng royal family. Ayon sa bali-balita, ipapakilala ang mga anak ni Atasha Altamirano ngayon. Kilala na rin ni Kane ang lalaki na kasama ni Atasha, si Prince Aldrich Glorious. Ayon pa sa kanilang impormante, siya ang lalaki na nakatakda sana na pakasalan ni Atasha ilang taon nang nakakalipas. Ngunit hindi natuloy dahil tumakas ang prinsesa at lumayas ng Genova. Sa loob ng isang linggo ay walang ginawa rito sina Kane at Mateo, kung hindi ang magplano at mangalap ng impormasyon tungkol kay Atasha at sa pamilya nito. Presenting Princess Atasha Minette of Genova with her twins, Prince Cole Ashton and Princess Ashira Colleen of Genova. Masigabong palakpakan ang sumalubong sa amin na mag-iina nang iharap na kami sa taong bayan. Makalipas lamang ang ilang minuto matapos kami na makuhaan ng litrato, ay nagmamadali na ako na bumaba sa entablado kasama ang kambal. Nakaalalay sa amin sina Aldrich at Akiro, kasamang mga yaya ng kambal. Sa wakas ay natapos ng pagpapakilala at makakauwi na kami. Kanina pa ako hindi mapakali, lalo na nang makita ko si Kane kanina. Si Kane Loyola na matalik na kaibigan ni Colton Mijares. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya rito at kung kasama ba niya si Colton. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. Alam na niya ang tungkol sa kambal at hindi malayo na malalaman na rin yun ni Colton. At yun ang lalo na nagdadala ng matinding takot sa akin. Atasha, hiwa-hiwalay pa rin tayo ng sasakyan pabalik sa palasyo. May ilang report na nakuha si Nathan tungkol sa mga nag-aabang na media sa daraanan natin. Kasama ko si Cole sa sasakyan. Si Ashi ay sayo na kasama, pati si Nathan. Hihiwalay muna ng kotse si Aldrich. Kailangan magkaroon ng diversion sa mga sasakyan para hindi nila malaman kung nasa ng mga bata. Tash, are you listening? Tanong ni Akiro nang mapansin niya na nakatulala lamang ako. Atasha, may pag-aalala na tanong din ni Aldrich. Yes, okay lang ako. Lumapit ako sa yaya ni Cole at kinuha muna si Cole sa kanya. Inayos kong buhok ng anak ko at hinalikan siya sa pisngi. Cole, see you later. Mommy and Ashley will wait for you. Si Tito Ninong munang bahala sa'yo, okay? Matamis na ngiti ang isinagot ng aking anak na si Cole, na akala mo ay naiintindihan ng mga sinasabi ko. Muli ko siya na ibinalik sa kanyang yaya at kinuha naman si Ashley. Let's go, Ashley. Say bye to Kuya Cole. Hihintayin natin si Kuya Cole sa palasyo. Inilapit ko pa si Ashley kay Cole at naghawak pa ng kamay ang mga kambal. Nakakaramdam man ako ng kabahay, pilit ko yun na pinaglalabanan. Everything will be okay. Walang makakalusot sa higpit ng seguridad na ipinatutupad ngayon. Humarap naman ako kay Aldrich at malambing na ngumiti na sa kanya. I'll wait for you at the palace, babe. Tumango naman siya at humalik sa aking pisngi. Nagpaalam ako kay Akiro at hinatid kami ni Aldrich papasakay sa aming sasakyan ni Ashi. Ibang kaba ko sa pagkikita namin ni Kane, pero alam ko na nasa Genova kami at walang masama na mangyayari. Tahimik kami na bumabiyahe pabalik sa palasyo nang basagin ng sunod-sunod na ring ng telepono ni Nathan at ng ilan sa kanyang mga security detail ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kitang-kita kong pagpalit-palit ng emosyon ni Nathan nang sagutin ang tawag.
Bigla ako nakinabahan sa nakita ko na ekspresyon ng mukha niya. Nawala ang tapang sa mukha niya at napalitan yun ng takot at pagkabahala. At di ko alam na ang susunod niya na sasabihin, ang tuluyan na makapagpapaguho sa natitira na lakas at katinuan na pinangahawakan ko. Princess Atasha, I am sorry. Isang masamang balita ang itinawag sa akin. Pagkasabi nito ni Nathan, ay lalo na dumagundong ang kaba sa dibdib ko. Isang truck ang nawalan ng preno at bumangga sa sinasakyan nila Prinsipe Akiro. Habang inililigtas sila palabas, ay bigla na sumabog ang kotse. Sabi pa niya, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Para akong nawala sa sarili ko. Hawak-hawak ko si Ashi, pero parang nawawalan na ako ng lakas. Gusto ko na magsalita pero walang lumalabas na kahit ano na tunog man lang sa bibig ko. Nawawala ang isip ko. Si Cole, nasan ang anak ko? Nasan si Cole? Hindi na nailabas si Prince Cole. Patuloy pa ni Nathan na halata ang pagpipigil ng emosyon. Walang salita ako na binigkas ng marinig yon. Tanging ang luha ang mata kong nagbibigay ng eksplanasyon sa mga salita na hindi ko masabi. Makalipas ang ilang minuto, isang salita lang ang tangi na nasambit ko. Cole! Yun ang huling salita na naisigaw ko bago magdilim ang buong paligid ko. Mahihina nakatok sa pintuan ng aking silid ang nagpatigil sa malalim ko na pag-iisip. Paglingon ko ay nakadungaw sa may pintuan si Aldrich. Are you ready, babe? Malungkot na tanong niya habang papalapit sa akin. Umiling ako sa kanya. Hindi pa ako handa. Kailan ba magiging handa ang isang ina na magpapaalam sa kanyang anak? Marahil hindi kailanman. Hindi ako magiging handa, Aldrich. Hindi. Muli na naman na nagsimulang magsilagasan ng mga luha sa aking mga mata. 5 araw nang nakakaraan. 5 araw buhat ng mangyaring malagim na aksidente na yon. Aksidente na kumuha sa isa sa mga kambal ko at nagdala kay Akiro sa ospital na hanggang sa mga oras na ito na wala pa ring malay. Alam ko masakit, Tash, dahil nararamdaman kong sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi lang ikaw, Atasha. Para ko na rin anak si Cole at lahat tayo'y apektado sa pagkawala niya. Alam ko higit ang sakit na nararamdaman mo kumpara sa amin, kumpara sa aming lahat. Pero pangako, babe, mananagot ang dapat managot sa nangyaring ito. Sa nagtatanong na mga mata, ay muli ako na napasulyap kay Aldrich. May laman at may ibig ipakahulugan ng mga salita niya na yon. Hindi ko maintindihan. Tash, bakit may biglang dumaan na truck doon sa daraanan nila Aki? Kami mismo nagplano ng mga ruta at mga isasara na daan para sa convoy. Kaya sigurado ako na may hindi tugma sa mga nangyari. Ayoko isipin na may naganap na pagsabutahe. Sana mali ako. Pero hindi ako titigil, Princess, hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Wala akong masabi dahil hanggang sa ngayon ay gulong-gulo ako. Ang alam ko lang sobrang sakit na nararamdaman ko at wala kahit anong makakapagpawala ng sakit na ito. Maliban na lamang kung maibabalik ang buhay ni Cole. Ang bawat sulok ng palasyo ay mas lalo na nagbibigay ng masasakit na alaala sa akin. Ang sakit, Aldrich. Sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kakayanin dahil ngayon pa lang ay gusto ko nang sumuko. No, Tash. Hindi ka pwede na sumuko. Nandito ako. Nandito pa kami ni Ashira. Kailangan ka ni Ashira bilang ina niya. May natitira ka pa na anak at kailangan ka niya ngayon. Paano ako magiging ina kung hindi ko matignan man lang si Ashi? Bawat tingin ko kay Ashira ay nakukonsensya ako. Nahihiya ako na humarap sa kanya dahil alam ko sa sarili ko na pinabayaan ko si Cole. Dapat hindi ako pumayag na magkahiwalay kami ni Cole ng araw na yon. Dapat isinabay ko siya. Dapat hindi ko siya pinayagan na malayo sa akin. Wala akong kwenta, Aldrich. Wala akong kwentang ina. Sabi ko habang patuloy ang pag-iyak ko. Gustuhin ko man na maging matatag ay hindi ko alam kung paano pa magsisimulang muli. Hindi totoo yan, Tasha. You're a selfless person. Kailangan mo magpakatatag. Just now that I am here, I will never leave you.
Sabay natin nahaharapin ang lahat para kay Ashira. Kailangan nating pareho na maging matatag. Hindi lang para kay Ashi, kung hindi pati kay Akiro. Makalipas ang ilang oras ay narito kaming muli sa katedral upang mamaalam kay Cole. Sa katedral kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Meron pa ba na masasakit sa pagmamaalam na hindi mo man lang makita kahit sa huling sandali ang anak mo? Dahil sa malakas na pagsabog, hindi na na-recover pa ang katawan ni Cole at ng yaya nito. Ang sabi ng mga investigador ay sobrang pagkasunog ng sasakyan at isang malaking himala na nailigtas pa si Akiro bago ito sumabog. Kaya ngayon sa huling pamamaalam ng kaharian kay Cole ay isang litrato lamang ang aming kasama. Isang litrato na puno pa ng buhay ang anak ko. Litrato kung saan puno pa ng ngiti ang labi niya. Final salute to Prince Cole Ashton. Ilang putok ng baril ang narinig kasabay ng pagbibigay ng Sand of Honors para sa aking namayapang anak. 6 na buwan. 6 na buwan lamang siya na pinahiram sa amin at ngayon ay binawi na siya ng langit. Cole. Mahina na pamamaalam ko habang karga-karga si Ashira. Nang mga oras na ito ay parang nararamdaman din mismo ni Ashi ang pamamaalam ng kanyang kapatid dahil bigla rin siya na umiyak. Napuno ang paligid ng mga paghikbi at pag-iyak mula sa amin ni Ashi. Napakasakit ng pamamaalam. Hindi ko inakala na mauuna pa sa akin ang aking anak at ako pang maghahatid sa kanya sa huling hantungan. Pilit kong pinatatatag ang sarili ko para kay Ashira Colleen. Lumabas ng katedral ang hari at reyna matapos ang send-off. Sumunod kami sa kanila at nagdiretso sa sasakyan. Aldrich, gusto ko nang pumunta sa ospital. Sabi ko. Tumango naman siya at agad na nagsabi sa driver. Habang nasa biyahe ay nakatitig lang ako kay Ashi habang patuloy ang pagpatak ng luha ko. Ashi, Kuya Cole left us. Wala na siya, Ashi. Iniwan niya na tayo. Parang naiintindihan ni Ashira ang sinasabi ko dahil inabot ng mga maliliit na daliri niyang aking pisngi. Inilapit pang mukha niya sa mukha ko na parang sa ganitong paraan ay dinadamayan niya ako at iniibsan ng sakit at pighati na nararamdaman ko. I'm sorry, baby. Patawarin mo si Mommy na hindi natin nailigtas si Kuya. Patawarin mo ko. Patawad, anak. Patawad. Hinapit ako ni Aldrich sa bewang upang pakalmahin. Masuyo niya na inihilig ang ulo ko sa may balikat niya. We will get through this. We will be okay. Aki, please wake up. Gumising ka na. Para mo ng awa. Nawala na si Cole, hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala pa sa akin. Kaya please, Akiro, lumaban ka. Bumalik ka na. Itong maluha-luha ko na pakiusap sa hanggang ngayon ay tulog pa rin na si Akiro. Halos 2 linggo na nang maganap ang aksidente kung saan gumuho ang mundo ko sa pagkawala ng isa sa kambal, si Cole Ashton. At hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin ako. Atasha. Ma. Tuloy-tuloy pa rin ang paghikbi ko nang dumating ang aking ina. Magiging okay siya, Atasha. Hindi niya tayo iiwan. Lumapit siya sa akin at hinagod ang aking likuran. Bakit hindi ka muna umuwi at magpahinga, anak? Umiling lamang ako habang patuloy ang paghikbi sa tabi ni Akiro. Kailangan mo na magpahinga, Atasha. Mahigit 1 linggo ka nang hindi halos natutulog. Simula nang mangyari ang aksidente, lagi ka na lamang umiiyak, anak. Hindi ko kaya, ma. Hindi ko kaya na umuwi sa palasyo. Hindi ko matanggap na isang iglap na wala ang anak ko. At hindi ako makakabalik sa palasyo dahil lagi ko siyang maaalala ron. At alam ko na kailangan din ako ni Aki rito. Atasha, niyakap ako ng aking ina. Ngunit ang anumang yakap ay walang makapagbigay sa akin ng kapanatagan at kakalmahan. Para kong mababaliw sa sakit na nararamdaman ko. Ang sakit-sakit, ma. Kung kailan maayos ng lahat at nagsisimula na kami ng bagong buhay. Bakit kailangang mawala pa si Cole? Pati si Akiro hanggang ngayon
ay di pa bumabalik sa atin. Ano bang naging kasalanan ko? At todo-todong parusa na ibinibigay sa akin. Ito na ba ang karma ko sa pagtakas ko noon? Bakit naman ganito kasakit? Patuloy lamang ako sa pag-iyak. Hindi ko alam kung kailan titigil ang mga luha ko.